Magandang gabi sa inyong lahat mga utol. Alam nyo ba na may bus daw sa Samar na bumiyahe isang gabi pero hindi na nakarating sa kanyang paroroonan? Hanggang ngayon, halos 3 dekada na ang nakalipas, wala pa ring nakakaalam kung saan ito napunta o kung may bumalik pa ba sa mga sakay nito. Kaya bago ka mag-isip ng iba, manatili ka muna diyan. Pakinggan mo ang kwentong ito dahil baka ito ang kwentong hindi mo makakalimutan ngayong gabi. Noong dekada 90 sa isang malayong probinsya ng Samar, may isang ruta na kilala bilang Tacloban-Catbalogan Line. Ito ay isang ordinaryong biyahe lang tuwing gabi. Mga manggagawang pagod mula sa trabaho, mga estudyanteng pauwi galing sa eskwela at ilang mga OFW na sabik ng makapiling ang kanilang pamilya. Ayon sa opisyal na tala ng mga pulis, bandang 9:00 ng gabi nang umalis ang bus mula sa terminal ng Tacloban. Ang lahat ay normal, walang anumang kakaiba hanggang sa marating nila ang isang madilim na bahagi ng daan kung saan ang mga kabundukan at makakapal na kagubatan ay halos nagtatagpo. At dito na nagsimulang mabuo ang isang malaking misteryo. Habang ang bus ay dahan-dahang pumapasok sa madilim at palikong bahagi ng kalsada, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Ang langit ay naging itim na itim at ang bawat patak ay tila may dalang babala. Sa lugar na iyon, walang signal ang mga telepono at halos walang ilaw na makikita sa paligid maliban sa sariling ilaw ng bus. May isang pasahero raw na nakapagsabing nakakita sila ng tila mga kumikinang na ilaw sa dulo ng kalsada, isang liwanag na parang nagmumula sa isang maunlad na lungsod. Ngunit ayon mismo sa driver, imposible yun. Alam niya ang ruta na parang sarili niyang palad at sigurado siyang walang anumang bayan o syudad sa parteng iyon ng Samar. Habang tumatagal, ang ilan sa mga pasahero ay nagsimula nang makaramdam ng kakaibang takot at kaba. Ngunit ang bus ay patuloy lang sa kanyang pag-arangkada, sumusuong sa dilim at ulan. Nang makarating sila sa bandang gitna ng Samar, isang lugar na kilala sa pagiging liblib, bigla na lang daw unti-unting namatay ang mga ilaw sa loob ng sasakyan. Ang tanging maririnig na lamang ay ang malakas na lagaslas ng ulan sa bubong ng bus at ang monotonous na tunog ng mga gulong na dumadaan sa basang kalsada. Ang dating maingay na bus ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Kinabukasan, lumipas ang mga oras pero ang bus ay hindi kailanman dumating sa terminal ng Catbalogan. Walang tawag na natanggap mula sa driver o konduktor, walang text message mula sa sinumang pasahero at wala ring anumang naiulat na aksidente sa buong kahabaan ng daan. Para bang ang bus kasama ang lahat ng sakay nito ay bigla na lang naglaho sa ere. 3 araw ang lumipas bago tuluyang natagpuan ang nawawalang bus. Ito ay nakita ng ilang mga residente sa gilid ng isang malawak na kagubatan, malayo sa mismong kalsada. Pero heto ang parte ng kwento na tunay na nakakagulat at nakakapanindig balahibo. Walang sinumang tao sa loob ng bus. Walang driver, walang konduktor at wala ni isang pasahero. Ang lahat ng kanilang mga gamit, mga bag, pitaka at personal na kagamitan ay naiwan na parang basta na lang silang umalis. Ang mga bintana ng bus ay nakasarado lahat at ang makina, ito ay malinis na malinis, parang kararating lang mula sa isang mahabang biyahe. Ayon sa mga lokal na residente, hindi ito isang simpleng kaso ng pagkawala. May mga matatandang naninirahan sa Samar na may ibang paniniwala. Sabi nila, ang bus ay hindi nawala, kundi napasok nito ang daan patungo sa maalamat na Biringan City. Ang Biringan ayon sa mga alamat at kwentong bayan ay isang phantom city o isang lungsod na hindi nakikita ng mga karaniwang tao. Tanging ang mga pinili lamang daw o di kaya'y mga napagtripan ng mga mahiwagang nilalang doon ang siyang nakakapasok.
Ang mga kwento tungkol sa Biringan ay matagal ng bahagi ng kultura ng Samar. May mga kwento pa nga ng mga driver na bigla na lang nawawala sa kanilang ulirat habang nagmamaneho sa gabi o mga pasaherong biglang nakakaamoy ng isang napakabangong amoy ng bulaklak sa gitna ng kanilang biyahe kahit na wala namang bulaklak sa paligid. Sabi ng mga matatanda, iyon daw ang senyales, isang palatandaan na malapit ka na sa teritoryo ng mga taga-Biringan. At kapag hindi ka nakahinto o nakaiwas, baka isama ka nila sa kanilang mundo, isang lugar na puno ng hiwaga kung saan hindi ka na raw makakatakas pa. Pero hindi pa diyan nagtatapos ang kwento. May isa pang salaysay, mga utol. May isang lalaki na nagsabi na siya ang isa sa mga huling nakakita sa bus bago ito tuluyang maglaho. Sabi niya, habang siya ay naglalakad pa uwi sa gilid ng kalsada, may dumaan daw na isang bus na may kakaibang liwanag na nagmumula sa loob. Ito ay tahimik na dumausdos sa daan, walang ingay ng makina na karaniwang maririnig. At ang mas nakakatakot, sa bawat bintana raw ng bus, may mga aninong nakatayo, hindi nakaupo tulad ng mga ordinaryong pasahero. Ang mga anino ay tila nakatingin lahat sa kanya habang dumadaan ang bus. Noong una, inakala niya na isa lang itong ordinaryong biyahe. Ngunit nang makita niya sa balita kinabukasan na nawawala ang parehong bus na iyon, doon siya nagsimulang kilabutan. Mula noon, hindi na raw siya kailanman dumaan sa rutang iyon kapag sumasapit na ang gabi. Mga utol, minsan iniisip natin na ang mga alamat at mga kwentong bayan ay gawa-gawa lang ng imahinasyon, mga kwentong pampatulog lang sa mga bata. Pero sa likod ng bawat kwento, mayroong pinanggagalingang takot, mayroong isang paalala. Hindi lahat ng daan na nakikita natin ay dapat nating tahakin. At hindi lahat ng liwanag na ating nasisilayan sa gitna ng kadiliman ay nagsisilbing gabay. Minsan, ito ay isang tukso para lamang tayo ay iligaw. Ang kwento ng nawawalang bus ng Samar ay isang malakas na paalala sa ating lahat. Ang mga misteryo ng mundo ay hindi laging nilikha para ating unawain. Minsan, nandyan sila para ating igalang. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito at gusto nyo pang makarinig ng mga ganitong salaysay, mga kwentong nakakakilabot, nakakapanindig balahibo, ngunit laging may dalang aral, huwag ninyong kalimutang mag-subscribe sa ating channel. At i-share nyo na rin ang video na ito para mas marami pa ang makaalam sa kwento ng biyahe na hindi na nakabalik. Salamat sa pakikinig at mag-ingat kayo palagi sa inyong mga paglalakbay, mga utol.